chapter 4, verse 4. Ang sabi po mga kapatid sa Nehemiah chapter 4, verse 4. Sa narinig kong ito, akong si Nehemiah ay nanalangin. Dinggin mo kami, Yahweh, sapagkat labis na ang panunuyang ito sa amin. Sana'y sa kanila'y mangyari ang masamang hangad nila sa amin. Praise God. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Praise God. Verse 5, huwag mo silang patawarin sa ginagawa nilang ito at manatili nawa sa kanila. Kasalanan yamang inalipustan nila kami sa aming ginagawang ito. Praise God. Hallelujah. At ang sabi mga kapatid, sa Nehemiah chapter 2 verse 19 to 20. Ngunit nang nalaman ito, pinagtawanan kami ni Sanballat at Tobias, pati na ni Gesem, na tagapamahala sa Arabia. Ano ang ginagawa ninyo iyan? Wika nila. Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Verse 20, tugon nila, tugon ko sila, tinugon ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. Pagkat kami ay kanyang lingkod, itatayo namin muli ang Jerusalem. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Hallelujah, praise God. Tayo'y manalangin. Purihin ka, Amang Diyos, naming dakila at makapangyarihan. Walang katulad at nag-iisang Diyos naming sinasamba. Sa pangalan ng aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay aming mong dinideclare ang iyong katagumpayan, ang kagalingan na may karamdaman, ang kaayusan ng iglesia, ang kalakasan ng lumaypay, ay aming sinasaway ang gawa ng kaaway. Aming nire-review ang espiritu na pagkukunwari, ang espiritu na pagkakabahagi, ang espiritu ng kawaran. I rebuke by the power, by the authority, in the name of Jesus, and I pray that we have a revival. Revival by the power in the name of Jesus. In the name of Jesus. To God be all the glory. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say amen. Praise God. Once again, clap your hands to the Lord and worship our living God. Oh, praise God. What a great wisdom. What a great presence of God. This weather, this is cover us by the power of prayer. Oh, shout hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise God. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa ating worship team. Praise God. Salamat sa multimedia at sa lahat po ng ginamit ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. At actually, mga kapatid, na balita ay meron pong strong storm ang Rizal, Laguna, ang Calabarzon, mga kapatid. Even the Quezon City, mga kapatid. Kanina,
Hallelujah. Kami ay don't watch prayer, mga kapatid. Strongly, talaga kami nanindigan sa panalangin, mga kapatid. Kaya ang sabi namin, hallelujah, sa panalangin na bigyan nawa tayo ng magandang panahon ng ating Panginoon sapagkat magiging dahilan ito, hallelujah, ng mga kapatiran, hallelujah. Pero alam niyo po, mga kapatid, habang kami nanalangin, lumalakas ang ulan at hangin, mga kapatid. Pero naniwala kami, once you pray, the Lord is with you. Once you pray, hallelujah, the Lord will hear us, mga kapatid. Sapagat ang lahat ng nanalangin sa Panginoon ay may komunikasyon na pangungusap sa Diyos. Hallelujah. Praise. At kaya ang sabi namin, mga kapatid, ipanalangin natin na hindi tamarin ang mga kapatiran. Amen? Kasi pag linggo pa naman, mga kapatid, tapos ulan, masarap ang lamig, mga kapatid. Praise God. Wala pa naman tayong online ngayon. No? Kaya nung time na after 1 hour prayer, mga kapatid, no, nung magkape na kami, sumikat yung araw. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Sinamahan mo kami sa panalangin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. At salamat sa Panginoon, no? Yung ating Sunday school kanina, it's all about prevailing prayer. Yung manaig sa mga panalangin, mga kapatid. Yung mahayag ang panalangin ng ating Panginoon. At itong week na ito, itong buwan ito, praise God, ay parang inire-reveal ng Diyos. It's all about pray dahil meron pong tagumpay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa iglesyang ito, mga kapatid. Without prayer, mga kapatid, hallelujah, hindi tayo makakagawa ng makalangit na bagay para sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung walang mga panalangin, mga kapatid, we cannot stop down, mga kapatid. Pero dahil may nanalangin sa bawat isa, somebody is praying for us, mga kapatid. Kaya tayo matagal sa ganitong palataya dahil may nanalangin. Praise God. Hallelujah. Kaya isa yan sa pinakaka-attract kapag ikaw ay prayerful, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, pag may mga tagilid na itsura, ang napapangasawa, sobra pa, mga kapatid. Praise God. Amen. Kasi ang nakita nila yung anointing, yung prayerful. Praise God. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. No? Yung church natin, mga kapatid. Hallelujah. Malapit na tayong lumipat, mga kapatid. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Excited ako, mga kapatid, hallelujah, na ang lugar, hallelujah, na pag-uumpisahan natin ay bunga ng ating mga panalangin, mga kapatid. Bunga ng ating pagkakaisa, mga kapatid. Excited ako hindi lang sa bagong building, kundi sa mga bagong kapatiran na ipapasok ng ating Panginoon. I do believe na ang panalangin ay kumikilos. Hallelujah, praise God. Kaya pag tayo'y walay mga panalangin, mga kapatid, wala ka na ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Kaya salamat na lang talaga sa ating mga elders, sa ating mga leaders, sa mga nauna sa atin na nanalangin, mga kapatid. Hallelujah. Nakapagbuhos na, mga kapatid. Alam mo, kapatid, sa Diyos ang papuri. Ang dami pong na-blessed lalo sa POM, mga kapatid. Hallelujah. Dahil pioneering tayo. Wala man tayong mga milyonaryong mga membro, mga kapatid. Pero sabi ng pastor, nagpatayo ka ng church. Ang laki naman yan, pastor. Sabi ko, hindi ako nagpatayo. Si Lord ang nagpatayo. Utusan lang tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pag tayo gumagawa, mga kapatid, habang kayo nagpapala doon, pinagpapala tayong totoo. Amen. Praise God. Kaya sabi ko, Lord, kilos mo ito. No, yung iba, enjoy talaga, mga kapatid, sa pagtulong sa gawain ng ating Panginoon. Talagang
maraming nabibless sapagkat ang ating unity, sabi na wala kaming ganyan, pastor. Napaka-blessed mo, pastor. Meron kang mga tatay, may mga young people kang ganyan, may mga nanay kang ganyan na dedicated sa gawain na aabot ng alas 12, alas 11, alauna ng madaling araw, nagtatrabaho pa sa umaga, tatrabaho pa sa gawain ng Diyos. Dahil yan sa bunga ng panalangin ng inyong pastor, sa bunga ng panalangin ng asawa ng pastor, sa bunga ng panalangin ng mga leader, mga kapatid. Kaya wala tayong magagawa kundi gagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kahit ayaw mo, mga kapatid, ginagawa mo kasi may nanalangin sa iyo. Hallelujah. Kaya sa sitwasyon nito, mga kapatid, I do believe, tinatarget ko, mga kapatid, in-aim ko na by August, hallelujah, loobin nawa ng ating Panginoon, makalipat na tayo, mga kapatid, hallelujah, sa tulong po ng ating Diyos at pagkakaisa at sa pangunguna ng mga katatayan. Hallelujah. Excited ba tayo, mga kapatid? Amen? Praise God. Excited na ako kasi hindi natabingi ang pagtingin ko sa inyo, mga kapatid. Tabingi yung church natin, mga kapatid. No? Kahit saan ka puboro, maklaro mo talaga, tabingi. No? Hallelujah. Pero all things work together for good. Dinanas natin ito, mga kapatid, praise God. Pero meron palang plano ang ating Panginoon. Kung hindi natin ito pinagtagumpayan, kung hindi tayo nagtatagal, hindi tayo ililipat ang magandang pwesto ng ating Panginoon. Kaya manatili tayo sa gawain ng ating Diyos. Marami pa mga promises ang ating Panginoon na ipapakita ng Diyos na hindi mo pa nararanasan ng Diyos kikilos sa panambahan na ito, mga kapatid. At magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sa ating text, mga kapatid, ay ito ay si Prophet Nehemias ay napag-utusan ng ating Panginoon. Nung time na nasira ang muog o nasira ang templo, mga kapatid, siya ay nagpaalam sa kanyang hari. At kung ganoon, ang sabi ng hari, bakit ka malungkot? Praise God. Kasi nabalitaan ni Nehemias, mga kapatid, na ang templo ay nawasak ng kaaway, kaya wala na pong templo ang mga Juda, wala na pong templo ang mga Israelite, mga kapatid. Kaya nalungkot si Nehemias. Praise God. Kaya sabihin niyo po yung katabi, ba't ka nalungkot? Amen. Praise God. Katapusan, Judith. Hallelujah. Mga bills, mga kapatid. Nakakalungkot itong week na ito. Praise God, hallelujah. Wala pang 30, sa Lunes pa. Amen. Makangiti pa tayo ng maayos at sa Lunes, mga kapatid. Amen. Ngayon medyo tipid-tipid ng ngiti natin ngayon, mga kapatid. Amen. Praise God. Oh, yung mga estudyante, tuwang-tuwa na karan. Yes! Umulan! Woo! Walang pasok! Nag-declare kasi yung baon na sa kamay ng mga kapatid. Sa post, naudlot! Pinangunahan kasi. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, sometimes talagang Panginoon, no, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero yung the way na ating sitwasyon, mga kapatid, parang nakakasama natin lagi ang Panginoon, mga kapatid. Hindi lang parang, kundi palagi talaga natin nakakasama ang ating Panginoon dahil sa mga panalangin, mga kapatid. Alam niyo po, nung time na nalungkot si Nehemias, mga kapatid, gusto niyang umuwi sa kanyang bayan at itayo uli ang templo ng Panginoon. Kaya nung itinayo nila, mga kapatid, pinagtatawanan sila, pinagkukot niya sila, mga kapatid. Praise God. Kaya sabihin ninyo, may tatayo yan, basag na, wasak na ang iyong iglesia. Praise the Lord. Kaya nung narinig ito ni Elijah, ni Nehemiah, mga kapatid, ang sabi niya, praise God, tinugon ko sila, o sinabihan sa mga kapatid ng mga kalaban, sinabihan niya, magtatagumpay kami, kasama namin ang Diyos sa kalangitan. Kaya every time na tayo'y kinukot niya, huwag kang ma-discourage, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabihin mo, pagtatagumpayin ako ng aming Diyos. Amen. Wasak
basag lahat mga kapatid. Pero nung kinutya sila, praise God, nung nireject sila mga kapatid, sabi, wala na pag-asa, itayo yan. Pero malakas ang loob ni Nehemiah na itayo ang iglesia muli ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang sabi niya, itatayo naming muli ang Jerusalem. Sometimes spiritual aspect mga kapatid, bumabagsak tayo, nawawala tayo, nang lalamig tayo mga kapatid, praise God. Pero hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Kaya mo pang i-build uli ang iyong pananampalataya, kaya mo pang ibangon muli ang iyong pananampalataya, dahil ang sabi ni Nehemiah mga kapatid, pagtatagumpayin kami ng aming Diyos na makapangyarihan, kaya itatayo ko muli ang templo ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, ay meron tayong kapangyarihan, kakayanan na itayo muli ang ating pananampalataya sa panahon na tayo'y naglalamig, sa panahon na tayo'y, hallelujah, tayo'y naghihina mga kapatid. Meron pang pagkakataon na i-restore natin at itatayo natin ang ating pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Na-pressure sila. Praise God. Hallelujah. Anong gagawin ko? Sa dami-dami pong nangyari, si Nehemiah ay gumawa ng paraan. Hallelujah. Nung narinig niya yun mga kapatid, nanalangin siya. Kaya yung panalangin niya mga kapatid ay matindi dahil sa kanyang inis sa kaaway. May curse na yung kanyang panalangin sa inis niya mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi niya matanggap na wasak ang templo ng Diyos. Hindi niya natanggap na nawasak ang kanyang pamilya. Hindi niya matanggap na mawasak ang iyong ministry. Hindi niya matanggap na mawasak ang iyong trabaho, anuman na meron ka mga kapatid. Praise God. Kaya si Nehemiah mga kapatid may panalangin. Na-pressure siya kung anong gagawin niya mga kapatid. Pero sa kabila ng pressure mga kapatid, hallelujah, nanindigan siya, nakasama ko ang aking Panginoon. Kahit anong mangyari, itatayo ko muli ang aking pananampalataya sa kabila ng pagkukot niya, sa kabila ng paghuhusga ng sanlibutan. I will build again the faith of God mga kapatid. Kaya ang pananampalataya natin, huwag nating hayaang na mawasak ito. Bagkus dandahan natin itong ibibuild mga kapatid. Dandahan tayong babalik sa Panginoon at magpuri sa Diyos mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. At dito mga kapatid, hallelujah, dadaling ko kayo sa mensaheng mga kapatid, pressure or pray, sure. Hallelujah. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, marami po tayong mga pressure na naranasan mga kapatid. Sometimes naging excuse na o naging dahilan na ang mga pressure sa ating buhay kung kaya tayo hindi na tayo nakapagbigay, hindi natin nabigyan ng oras ang ating Panginoon because of pressure mga kapatid. Amen. Mahirap po pag tayo ay dumanas ng pressure mga kapatid. Mahirap po pag meron tayong hinahabol na kuta, hinahabol na oras, hinahabol ng goal sa buhay. Sometimes, pressure nagiging dahilan kung bakit na tayo nawala sa gawain ng ating Panginoon mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Pasuyo po, Brother Julius. Hallelujah, praise God. May dalawa na sinasabi mga kapatid sa title, pressure and pray para maging sure. Sa Bisaya pa, pag sure diha. Oy. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya ang sabi mga kapatid, nung nabalitaan ni Sanballat ng aming itinatayong muli ang muog, nagalit ito at tinuya kami.
Grabe, habang binabalik niya ang templo ng ating Panginoon, nagpa-file siya ng mga simento, ng mga hollow block, mga kapatid. Praise God. Merong tumutuya sa kanila. May nangangantsaw sa kanila. Kaya tayo bilang mga nagpapatuloy sa Panginoon, kinakantsawan din naman tayo. Amen? Binabalik sa atin yung ating mga mali noon. Praise the Lord ka dyan. Babalik ka din naman. Yun yung tinutuya sa atin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Pero si Nehemiah, mga kapatid, praise God, sa harapan ng kanyang mga kasama at tukbo sa Samaria, sinabi ko, ano kayang iniisip ng mga kabag-habag na Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamagitan ng kanilang mga handog at gawin niyon ng maghapon. Akala ba nila'y mabubuhay nila ang mga nasunog at durog, mga silyar doon? Kaya ang sabi nila, mga kapatid, wala nang chance yan, wala nang pagkakataon yan, walang pag-asa na maging church yung POM. Libliban yung POM. Praise God. How many times that I heard, mga kapatid, na ako'y nire-reject, na ako'y dinidiscourage, mga kapatid. There's a pressure dahil minsan pag nagre-request na ang mga kapatiran, Pastor, maganda pag may ganito. Pastor, pag ganito ating church. Pastor, maganda pag ganito ang ating mga instrumenta. Napipressure din ako, mga kapatid. Pero yung pressure na yun, para yun sa ating Panginoon. Healthy pressure yun, mga kapatid. Sapagkat that is the pressure. Hallelujah. Para malugod ng Diyos sa atin. Praise God. Sometimes, praise God, alam natin ano to, mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, share a Coca-Cola with your original taste, babe. Praise God. Amen. Pag ito, mga kapatid, meron tong tinatawag na pressure sa loob. Amen. Praise God. Kaya sometimes, hindi na tayo makakapagsama. Ano naman kung wala kang bahay at lupa? Iniisip mo, nagtrabaho ka, mga kapatid. 24 oras, mga kapatid. Nakalimutan mo ng prayer. Hallelujah, nagtrabaho ka, mga kapatid. Wala ka nang samba sa Panginoon. Praise God. Napipressure ka dahil may mga bayarin ka. Kailangan mo mag-overtime. Napipressure ka. 30 years old ka na, hindi ka ba kinasal? "25 years old ka na, wala pa akong boyfriend, girlfriend, kailangan ko na magka-boyfriend." Napipressure ka, mga kapatid. Ang dami natin pressure sa buhay, mga kapatid. Gusto mo makapagtapos, bagsak naman. Napipressure ka, study dito, study doon, project dito, project doon, wala ka ng prayer. Akala natin healthy yung pressure natin sa ating sarili. Mas maganda yung napipressure ka, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon na mayroong pinapatapos ang Diyos sa'yo kaysa pressure ng sanlibutan. Praise. Ano naman ngayon kung hindi ka pa kasal? Ano naman ngayon kung wala ka pang boyfriend o girlfriend? Ano naman ngayon kung wala ka pang kotse? Wala ka pang bahay? Ang dami natin iniisip para magkaroon tayo na apektuhan ng ating espiritual, mga kapatid. Praise God. Amen. Pag yun, inisip mo lahat, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Brad. Halika, Brad. Sa palagay mo, mga kapatid, pag binuksan ko ito, okay lang siya? Ha? May pressure. Ano mangyari, mga kapatid? Sasabog. Ganyan tayo. Pag sobra natin pressure sa buhay, gusto natin ma-honor sa klase, gusto natin magiging may posisyon sa trabaho, gusto natin yumaman, gusto natin, mga kapatid, dumami ang ating pera, mga kapatid. Pero ito ang mangyayari sa iyo.
Ganyan mangyayari sa buhay mo, mga kapatid. Praise God. Tignan mo, hindi mo alam. Empty ka na pala. Wala ka na palang natira sa Panginoon. Kaya pag sumabog ka, mga kapatid, praise God, na backslide ka. Nawala ka na sa gawain ng ating Panginoon dahil sa pressure. Hallelujah. Ang dami mong gustong mangyari sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba ang Panginoon ang magdala sa ating desisyon, mga kapatid? Pwede ba ang Lord ang mag-decide? Anak, huwag kang mabahala. Alam ko ang iyong kailangan. Alam ko ang iyong kailangan. Bakit ka napipressure? Hallelujah. Ganyan mangyari sa atin, sasabog tayo, mga kapatid. Maging mainit ang ating ulo, mga kapatid. Marami tayong sakit. Anong sign na yun? Wala ng pera. Yun ang sign. Pag wala ng pera, mainit ang ulo. Sasabog tayo dito. Praise God. Hindi ka ba na-pressure dyan, bro? Oh, nakangiti. Amen. Sometimes, pwede ka na umupo, bro. Hallelujah. Nung sinabi ko, mga kapatid, hallelujah, bakit hindi natin si Lord ang magiging sentro ng ating pangangailangan? Kailangan natin mag-pray para sure makuha natin ang ating gusto, mga kapatid. Bakit tayo mapipressure na kunin natin yung gusto natin? Hindi natin kaya yun, mga kapatid. But with God shall nothing. But God, mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Manalangin ka lang, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Mag-pray ka lang sa ating Panginoon. May pressure pero hindi ka sasabog. Pwede ka maglingkod sa Panginoon na hindi ka napipressure. Diba? Relax. Hindi kayo nagugat. Pastor, sasabog yan. Alam nyo may pressure eh. Hindi kayo na-shake na problema. Hindi kayo na-pressure sa inyong pangangailangan. Dahil may God na tayo, mga kapatid. Kaya pag may Panginoon na tayo, pressure na tayo. Relax! Konti lang kasi yung sugar. Amen? Di tayo. Sasabog sa kasi. Kaya tayo minsan ang gumagawa ng problema, hindi naman si Satanas. Ang problema tayo. Ang dami nating iniisip, mga kapatid, praise God. Kailangan matapos, kailangan mahabol, kailangan tahan. Pressure. Praise God. Sasabog kang, mga kapatid. Kaya nangyari, praise God, hallelujah, sa kay Nehemias, mga kapatid, na pressure siya sa ginagawa niya, mga kapatid, pero nanindigan pa rin siya. Kaya ako minsan pressure ako, mga kapatid, hindi sa mga bayarin. Kasi kung lalagpas man yan, magpadala man ng notice yan, may 10 days ka pa mag-isip. Ang sabi ng internet, mga kapatid, ang due date mo ay 20. Tikal. Umabot ako ng 30, hindi ba pinutol? Minsan ipipray ka talaga, mga kapatid, para gawin mo isang bagay. Sometimes yung pressure, blessing. Kasi kung walang pressure, hindi mo gagawin yung, alam mo yung tubo, yung linya ng tubig. Pag mahina lang yan, mga kapatid, ay mahina lang yan. Praise God. Kuya lang tayo. Amen? Okay lang yan, konti lang naman eh. Pero, ay, pag yan, patayin! Kasi yung nagagawa natin. Dahil sa pressure. Ang mga teacher, kapag dating sa deadline sa kanilang report, mga kapatid, hallelujah, nagpapagal din yan. May pressure din sila. Lalo ang ating mga Sunday school teacher dito, mga kapatid. Praise God. Bakit? Kasi gagawa pa ng outline, mananalangin pa, tingnan pa yung mga verse, ano kayang sasabihin ko, ano kayang aralin ko, napipressure din yan sila, mga kapatid, tapos hindi tayo makikinig, mahiya naman tayo sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya every time na may nangyayari sa iglesia, mga kapatid, dinidiscern ko yung pressure ba para sa Panginoon o para sa akin. Kasi yung pressure, minsan tayo ang naglalagay, tayo ang nagbibigay ng pressure sa ating sarili para tayo ay mawala sa linya ng ating Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Praise God. Wag po kayong ma-pressure. Kung meron kang Panginoon na kinilala mga kapatid, pray. Amen. Alam mo naman sure naman na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Ba't ka mapipressure? Bakit ka mag-aligaga kung alam mo may kapamaraan na ang panalangin ay sure na tayo ipagkalooban ng sagot ng ating Panginoon. Ang panalangin ay sure sa Diyos. Whatever you ask anything in my name, I will do it. Pangako ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya ang panalangin ay mahalaga. Praise God. Hallelujah. Nakaka-pressure din naman ang paligid, mga kapatid. Amen. Lalo itong mga tatay natin, praise God, mga young people na 30 pataas na. Oh, kailan? Bakit wala pa? Redeeming the time. Pag nagmamadali, na mali na yung kinasal mga kapatid, ikaw pang dahilan. Amen. Kaya kung hanggat maaari, mga kapatid, mga young people, magpakasasa muna kayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Magpakaligaya kayo sa presensya ng ating Panginoon. And all these things shall be added unto you. Alam naman ni Lord yan ang iyong kailangan. Alam naman ni Lord yan na pwede yan, mga kapatid. Huwag tayo ma-pressure, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos siguradong magbigay. Hallelujah, praise God. Napipressure ko paano mo bayaran ang iyong mga bayarin, mga kapatid. Alam niyo po, pag na-pressure ka, mga kapatid, wala ka ng magandang pag-iisip. Wala ka ng maayos na desisyon dahil na-pressure ka, mga kapatid. Amen. Praise God. Nasisira yung wisdom. Hallelujah, praise God. Kaya, delikado kapag ikaw ay na-pressure na nag-decide ka, biglaan, mga kapatid. Amen. Because of pressure. That's why nakapag-decide ka kahit mali. Amen. Praise God. Sino nagbabasketball dito? Amen. Praise the Lord. Yung nagbabasketball. Di ba? Pag sinabi niyong coach niyo, mga kapatid, hallelujah, lagyan niyo ng pressure. Defense. Kunti na lang. Amen. Praise God. Talagang yung pressure, mga kapatid, na hindi makabante, na hindi maagaw ng kaaway yung bola, mga kapatid, sapagkat kailangan na natin ng pressure para manalo tayo, mga kapatid. Ganon sila magbigay ng pressure na kahit magbabanggahan pa, kahit magsasakitan pa, mga kapatid, hindi sila papayag na ibigay ang laro na yon sapagkat gusto lang ipanalo. Praise God. Pero pag ikaw ay palamya-lamya sa laro, mga kapatid, talo ka talaga. Yung football, mga kapatid, hallelujah, kung paano sila magbigay ng pressure sa kaaway, mga kapatid. Talagang bangga kung bangga, mga kapatid. Hallelujah, sugatan kung sugatan, mga kapatid. Bakit? Kailangan ng pressure. Kaya kailangan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan natin ng pressure. Kahit nahihirapan tayo sa kabanalan, sa pagsunod ng pananamit, mga kapatid, kahit nahihirapan tayo magpapahaba ng buhok, mga kapatid, mga kananayan, kababayan, kailangan natin sundin ng pressure dahil yan ay kabanalan ng ating Panginoon. Kahit nahihirapan tayo, kailangan natin ng pressure. Hallelujah. Para ma-fulfill ang pangako ng ating Panginoon. Praise God. Ito sa paligid, mga kapatid, I feel pressure, mga kapatid. Bakit? Tingnan mo naman, yung lupa lumalapit na sa atin. Amen. Yung tubig lumalapit na sa atin. Sabi ko, ano ba, Lord? Praise God. Wala bang apoy para makumpleto na yung Encantadia? Praise God. Lumapit na yung lupa, pagtubig, mga kapatid. Sabi ko, napipressure na ako, Lord. Kaya yung prayer, mga kapatid, the more you pressure, the more you pray. Para sure tayo sa ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Brad, halika dito, Brad. Ikaw. Brad nga. Dito, Brad. Praise God. Nakapaglaro ka na ba ng basketball? Ay, hindi pa. Hindi daw siya nakapaglaro ng basketball. Praise God. Jackson, sorry. Dito, bro. Praise God, hallelujah. Amen. Pag ito, kumakain ito ng bulay. Praise God. Pag sinabing defense, Brad, hallelujah, anong ginagawa? Sige nga. Hindi yan!
Kulang pa yan. Pag sinabing pressure, mga kapatid, kahit magpalitan pa tayo ng mukha, hindi ako papayag na ibigay ang panalo sa inyo. Ganyan dapat ang pressure, mga kapatid. Amen? Dagdagan mo pa ng pressure, Brad. Hallelujah. Praise God. Nakikipagpuno ka sa kaaway, mga kapatid. Ayaw kong mabackslide. Ayaw kong makwala. Ayaw mawala ang aking ministry. Kailangan ko ng defense. Amen? Ganon dapat tayo sa paglilingkod sa Diyos. Makikipag-away tayo kahit lapit na lapit ang demonyo. I need pressure. Kailangan natin yun, mga kapatid. I-pressure natin ating sarili para magtagumpay tayo sa gawain ng ating Panginoon. That's why we need pray. Come on, clap your hands to the Lord. Huwag tayo palang may alamya sa pananampalataya dahil ang kaaway na double portion. Na-double sila para mapatumba ka. Praise God. Delikado, kapatid. Kung mas... Pag inano mo, mga kapatid, praise God, talagang matatapon yung kamay mo. Minsan kung hindi ka lalayo, masasaktan ka eh. Sometimes, mangyayari yun, mga kapatid. Kaya nung ginawa ni Mayas, nag-pray siya. Ang sabi niya, mga kapatid, sa verse 4, dinggin mo kami, Yahweh, sapagkat labis na ang pananuya sa amin. Sana'y sa kanila, praise God, mangyari ang kanilang hangad na masama. Sabi niya, mga kapatid, praise God, dinggin mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak at ibalik mo sa kanila ang pagdusta sa kanilang sariling ulo. Yung mga pinagsasabi nila sa akin, Panginoong God, ibalik mo sa kanila. At ibigay mo sila sa kasamsam na isang lupain na pagkabihag. Ang prayer niya, matalo ang kaaway. Kaya i-honor ng Panginoon kapag nasa pressure ka na, yung gumagawa ka na lahat, pero parang hindi nakita yung ginawa mong mabuti para sa Panginoon. Lahat ginawa mo na, pero ang nakikita lagi, mga kapatid, yung kamalian. Hallelujah. Kaya ang sabi diyan, mga kapatid, praise God, huwag mo silang patawarin sa ginagawa nilang ito at manatili nawa ang kanilang kasalanan, yamang inalipusta nila kami sa aming ginagawang ito. Grabe. Dahil sa kanyang pagka-pressure, ganun ang lumabas sa kanyang mga dila, mga kapatid. Kaya ako, hanggat maaari, walang lalabas sa aking mga dilang, mga negative, mga kapatid. But if I encounter, mga kapatid, na mapipressure, sometimes nasasabi ko eh. Kaya sabi ko, ayaw kong magsalita ng masama kasi nangyayari. Mas maraming nangyari yung masama kaysa mabubuti. Nabantayan niyo yon? Amen, praise God. Kaya sabi ko, ayaw ko talaga magsalita kasi nangyayari. Sinabi kong, huwag ka dyan, pumunta. Baka mahulog ka, nahulog nga. Praise God. Praise God. Sinabi kong, huwag mong subukan, sinubukan nga. Kaya tayo, mga kapatid, meron talaga tayong mga kaisipan na yung hindi natin alam na gagawa natin yun, mga kapatid. Pag pinagbawalan, the more na pinagbawalan, the more na ginagawa, mga kapatid. Praise God. Kaya pag nag-invite ako ng kain na, walang kakain. Iligpit na yung mga kainan. Daming kakain. Hindi mo alam, praise God. Kapatid, hallelujah. Mahalaga ka sa gawain ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos. Pero, huwag ka na magpa-importante. Amen? Mahalaga tayo sa Diyos. Pero huwag tayo magpa-importante na parang pag wala tayo, walang magagawang iglesia, walang magagawa si pastor. Kapatid, I tell you, magagawa natin lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon. Pero mas maganda magagawa natin kung sama-sama tayo magtulong-tulong sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Kaya sometimes pinipressure ko kayo dahil gusto kong maranasan ng yung pressure, mga kapatid, na pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ako tinatawag doon, mga kapatid, si Pastor Ura-Urada. Cramming kasi ako, mga kapatid. Mahilig ako sa cramming na trabaho, mga kapatid. Amen? Yung bagang minutes na lang sa kagagawin, mga kapatid.
Sometimes kasi, sa pressure sa pag-iisip, mga kapatid, hindi mo maiisip yung magandang isip. Kaya ako nadadala ako na mag-isip ng maaga, mga kapatid. Praise God. In the end, mali ako. Kaya sometimes ako nag-iisip cramming, mga kapatid. Lagi ko pong niluluhod sa Panginoon. Lagi ko pong sinasabi, Lord, ilang minuto na lang, Panginoon. Wala pa akong naisip na maganda para sa gawain, Panginoon. Panginoon, minutes na lang! Kaya ang sabi ni Sir Jesus, Pastor, naisip mo pa yun? Praise God. Hallelujah. In everything, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, submit to the Lord. In all your ways, hallelujah, isubmit sa Panginoon. Kahit alam mong kaya mo magdesisyon, kahit alam mong kaya mong gawin yun, mga kapatid. Ang sabi sa Proverbs, mga kapatid, in all your ways, acknowledge Him para tayo'y bibigyan ng kaalaman ng ating Panginoon kung paano gagawin ang iglesia. Amen? Kaya minsan may mga bagay na, Pastor, anong na? Wala pa, Pastor. Sabi ko, kung alam nyo lang, praise God, napipressure na rin ako kung anong gagawin. Hindi po puro barabarang gagawin natin sa ating Panginoon. Nadala na po ako, mga kapatid. Tingnan mo itong ginawa namin noon, mga kapatid. Tabingi dito, tabingi doon. Hallelujah, si nanay, may marka dyan si nanay Merle. May sinemento si nanay dyan. Praise God. Wala man kaming alam, basta lahat pwede magsimento, mga kapatid. Pwede mag-pile, mga kapatid. Kaya nung natapos to, mga kapatid, hindi ko alam kung anong tatapusin, mga kapatid. Praise God. Kaya pag may bisita, Pastor, tabingi at ang church, alam namin, wag mong i-remind. I mean, nakaka-pressure din. Praise God. Pastor, yung church nyo, Pastor, alam namin. Praise God. Kung alam mo lang yung pressure namin dyan, pag ulan, ang putik. Praise God. Pero, pag nasa Panginoon tayo, mga kapatid, temporary ang mga kahinaan, mga kapatid. Pero ang pagpapala ng ating pangako ng ating Diyos, forever yan, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Diba? Kaya sometimes, kung kayo'y napipressure sa mga pinapagawa ko, yan po ay sa gawain ng ating Panginoon. Hindi ko naman kayo pinipipressure. Magbayad kayo, mag-tithes kayo, gawin mo ito. Hindi. Pinipressure ko kayo kapag may program ang gawain ng Panginoon na gagawin natin, mga kapatid. Pero tignan niyo yung outcome pagtapos, mga kapatid. Wow! Diba? Mapape-praise the Lord ka. Hindi yung gagawa ka, barabara ka, nagastusan natin, nag-effort tayo, mga kapatid. Sayang. But all things work together for good. Without sin, without shortcoming, hindi naman tayo matuto, mga kapatid. Pero yan ay mga bagay na itinuruan tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na hindi natin gusto, pero pinadadaan tayo ng ating Panginoon para matuto tayo. Sa ganung bagay, hindi tayo babalik doon, mga kapatid. Sa ganung bagay, hindi natin gagawin yun, mga kapatid. Kahit anong pressure ng kaaway sa atin, alam mo na yung gagawin mo. Hallelujah! Kahit anong pressure ng iyong trabaho, mga kapatid, alam mo nang gagawin mo. Kaya pag may sunog, mga kapatid, pag nataranta ka, wala ka talagang magagawa. Yung importanteng bagay gusto mong dalhin, mga kapatid, hindi mo na madala. Minsan ang nadala isang pasong halaman sa subang taranta. Praise God. Napipressure eh. Praise God. Yung mga estudyante, no, ako naranasan ko rin maging estudyante, mga kapatid. Pag sinabing exam, final exam, mga kapatid, ala, grabing study. Pero nung malayo pa exam, mga kapatid, ala, panay melte, panay gala, panay, praise God. Kaya kung nakapinto na, worship niya, Pastor, hindi ako pwede, Pastor, kasi kailangan ko mag-study, Pastor. Yan, dyan ka magaling. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Napipressure ka sa sarili mong pressure. Ang gawain ng Panginoon, hindi po nagbibigay ng conflict yan, mga kapatid. Hindi po siya nagbibigay pressure o abala sa ating buhay. Ang gawain ng Diyos, nagbibigay ng kapamaranan para magkaroon tayo ng kapayapaan kung paano natin yan nilang pressure. Huwag mo sabihin, pasingit-singit pa sa itong ako pa MC bukas. Ako pang nasisi. Amen. Kapatid, praise God. This is a kingdom of God. Once na ikaw ay nabigyan ng pagkakataon, privilege mo yan. Hindi po trabaho yan. Karangalan po yan na paglingkuran ng ating Panginoon. Isang tabi mo muna yung lakad mo. Isang tabi mo muna yung exam mo. Isang tabi mo muna Sunday ngayon, walang pasok, mga kapatid. Walang trabaho ngayon, mga kapatid. Nakadepende na yan sa iyo kung gusto mo, mga kapatid. Pero ang gusto talaga ng Panginoon, kaya yung kanta natin, kaya mga kapatid, the reason why we live to worship God. Praise God.
Kaya pag ikaw ay hindi mo alam yung buhay mo, pangaanga ka pagdating sa worship. Ang tagal naman ni pastor. Wala pang lunch. Praise the Lord. Yung iba na pipress sa paggawa ng church. Hallelujah. Alam doon mga kapatid, pressure na pressure na sila. Pala dito, pala doon. Hakot dito, hakot doon. Tapos pag umulan, natatabunan, pressure kami. Baklas na naman. Saksak ng kuryente rito. Tali doon. Tanggal dito, tanggal doon. Sabi ko, ano ba naman to, Lord? Hallelujah. Pero yung ibang mga kapatid, napipressure na. Praise God. Wala pang kain, wala pang merinda. Magandang pressure yan pag nasa Panginoon ka talaga, mga kapatid. Dahil ang pressure na meron ka sa Panginoon ay kapayapaan sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Masigla ka na, sabi niya mga kapatid, sa verse 6, masigla kami at patuloy ang pag-ayos ng buog, kaya hindi nagtagal at napataas namin ng kalahati ng kaukulang taas ang paligid ng lungsod. Dandahan habang may pressure. File sila ng hollow block. Tayo, dandahan lang tayo. Praise. No? Uulan, tatrabaho, hindi, uulan, trabaho, pero may nagawa tayo. Amen. Kaysa na ulan ng pastor, huwag tayo magtrabaho, pastor. Magaling ka pa sa Panginoon. Kaya sometimes, yung pressure ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay may pangungusap. Kaya sila, dandahan sila, hallelujah, nagagawa nila ang kanilang building, mga kapatid. Kaya ako'y naniwala sa mensaheng ito, mga kapatid. Dahan-dahan tayo, mga kapatid. Gagawa rin at gagawa ang Panginoon sa tamang panahon na maitayo ang tama ng iglesia ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tinatawid lang ni Lord yung financial. Praise God. Kasi kung trabahoin natin lahat, tigil trabaho din, mga kapatid. O tignan mo ngayon, praise God, mag-July na next week, makakabili na naman tayo ng material. Amen? Ganun lang, all things work together for good, mga kapatid. Kaya huwag ma-pressure. Lalo mga tatay, huwag kayo ma-pressure sa inyong trabaho. I know, lalo yung mga maraming anak, maraming bayarin, praise God. Pressure yun, lalo ting pasok ngayon, trabaho, klase ngayon, mga kapatid. No? Mapipressure kayo, praise God. Pero lagi ko pong ipaalala sa inyong Matthew 6:33, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag po kayong mag-worry about everything, mga kapatid. Dahil ang Diyos, alam ni Lord na meron kang pinag-aaral, alam ni Lord na meron kang binabayaran, alam ni Lord na may kinakain tayo, mga kapatid. Kaya pag inuna mo ang Diyos, mga kapatid, sapat na sa ating Panginoon na siya ay purihin at isupply ang ating pangangailangan, mga kapatid. Sa ganong kapamaraanan, mga kapatid, napipressure man tayo, pero nagkaroon pa rin tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon. Palakpak sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya ang sabi, mga kapatid, verse 9, kaya dumalangin kami sa aming Diyos at naglagay kami ng mga bantayan, praise God, araw at gabi. They pray. Morning and night, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan nyo po yung kanilang commitment sa ating Panginoon. Habang ginagawa nila yung templo ng Diyos, they pray morning, they pray, mga kapatid, evening, mga kapatid. Hallelujah. Ganon din ang ginawa natin. May mga araw na gawa tayo doon. May mga araw hindi natin pwede putulin ang prayer meeting. Dahil doon lang tayo lumalakas. Doon lang tayo kalooban ng Panginoon ng tagumpay, mga kapatid. Kaya pagdating sa prayer meeting, pwede pang abstinent natin ang paggawa ng iglesia kaysa abstinent natin ang panalangin doon. Kaya ako, mararamdaman ko kung wala ka ng panalangin, mga kapatid. Yes. Hallelujah. I have a gift. Praise God. Once na ikaw ay wala ng panalangin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya I am not condemn o sino ka man, praise God. But I want na i-practice mo uli ang iyong prayer. Hindi man ganun kahaba, hindi man ganun kadami ang iyong prayer, as long as meron kang panalangin sa ating Panginoon. And time to time, magkaroon ka na ng love, magkaroon ka ng apoy sa panalangin, at ang Diyos ay mararamdaman mo na, at hahanapin mo na ang Panginoon, hindi na sa problema, hindi na sa pangungutya, hahanapin mo na ang Panginoon sa panalangin. Praise God. Sometimes inahanap natin
ating Panginoon, pag may karamdaman tayo, pag magkawalan-wala na tayo ng financial, yun palabang natin tawagin ang ating Panginoon. Mas maganda i-practice natin. Wala man tayong mga problema, pero pagdating sa panalangin, nakakausap natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya, verse 10, narito ang awitan ng mga taga-Judea, nang ihina kami sa bigat ng pasan sa batong sakdal. Dami ng muog na buwal sa hirap na ito'y hindi namin kaya. Maitayo ito na maghapon lamang. Tingnan mo, praise God. Alam niyo pong ang target nila, maitayo ng maghapon yung building na yun, mga kapatid. Praise God. Ang dami nilang mga dala. Praise God. Ang dami nilang mga burden, mga kapatid. Kaya ang sabi sa 11, akala namin aming mga kaaway ay hindi namin alam ang kanilang binabalak at napasalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at maihinto ang aming gawain. Kaya tayo, mga kapatid, bilang mga nagtatayo ng muog sa ating Panginoon, asahan niyo po, mga kapatid, ang kaaway hindi titigil hanggat hindi ka matutumba, hanggat hindi ka mababaksay, lalo kung kagamit-gamit ka sa pagpapatayo ng iglesia. Gusto ng kaaway ikaw unang tanggalin, sapagkat ikaw ang kagamit-gamit. Praise God. Kaya mapapansin mo, mga kapatid, bago na itayo ang iglesia, tinamaan ka ng something sa iyong spiritual, dahil alam ng kaaway, kapag ito nagpatuloy, matutuloy ang plano ni Pastor Jose. Kapag ito ang magpatuloy, si Pastor Jose, sasaya na naman yan. Kaya yung kaaway, binubunot ka. Praise God, binibigyan ka ng trabaho na mawala ka sa gawain para ako manghina, mga kapatid. Kaya ang sabi ko, praise God, ganito pala pag nagpapatayo ng iglesia, Lord. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, verse 12, verse 11, gumagawa siya ng paraan para mahinto ka. Hindi ko kayo tinatakot, mga young people, mga tatay na gumagawa sa ubasan ng ating Panginoon. But I want to congratulate sa inyo na pagtagumpayan ninyo ang pangako ng ating Panginoon, na pagtagumpayan ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Kung anong iyong numpisahan, hallelujah, tapusin mo hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Hanggang sa huli ng iyong hininga at lakas, magtatayo tayo ng building ng ating Panginoon, ng kingdom ng ating Panginoon. Kahit anong hila ng kaaway, kahit pa tayo maiputulan ng kamay ng kaaway, kahit ipanlalamig man tayo ng kaaway, I will do it in the name of Jesus. I will fight of the good fight of faith. Hallelujah. Magpapatuloy ako. Hallelujah. Kahit i-discourage pa ako, kahit ikaw pa ang dahilan, ako ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, praise. Kayong lahat ay kailangan sa gawain ng Diyos. Walang hindi na hindi kailangan. Kahit tayong lahat kailangan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya kung magtataka ka, praise God, ako hindi man ako nagagamit, pero ba't ako nangihina? Kasi alam ng kaaway, kagamit-gamit ka eh. Ito, pag nag-active ito, praise God, lalaki na namang ulo ni pastor dito. Kailangan tanggalin ko ito. Praise God. Kaya pag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon at nakikita ko, mga kapatid, hallelujah, gumagaan po ang aking burden. Gumagaan po ang aking balikat, mga kapatid. Praise God. Bakit? Dahil may pagkakaisa ng iglesia. Dahil nagagawa na natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Verse 12, hindi nila alam na ang mga Hudyong kahalo nila ay laging nagbabalita sa amin sa kanilang binabalak. Tingnan po, mga kapatid, praise God. Sa kabila ng kanilang pressure, mga kapatid, may mga tiktik pala silang kasama doon sa kalaban. Kaya kahit anong plano ng kaaway, bakit sila nagtatagumpay? Bakit alam nila yung plano natin? Bakit, mga kapatid? Dahil sa anghel ng ating Panginoon. Every time na tayo pinapalaya, tayo ay pinipilaya ng kaaway. Every time na tayo nangihina, mga kapatid, may balita na ang ating Panginoon na gagawin ng kaaway yan. Mag-ingat kayo, hallelujah. Meron na pong paunang warning ang ating Panginoon. Kaya every time na tayo ay nagpupuri sa gawain ng ating Panginoon, may mga kaaway na galit sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag nararamdaman mo yung, ay hindi ako nasama sa prayer, ay hindi ako nakasama sa opening prayer, ay hindi ako nakaganito.
Na-pressure ka na agad. Hallelujah. And which is, kailangan mo siyang baguhin. Kailangan mo siyang gawa ng paraan na hindi na mangyayari yun, mga kapatid. Kasi ang na-pressure sa sarili na nagkamali sa Panginoon, ginagawa po niya ng tama ang kanyang pagkakamali sa harap ng ating Diyos, mga kapatid. Pwede ba natin palagpakan ng ating Panginoon? Praise God. Nakita kong nababahala ang mga tao, kaya't sinabi ko sa mga pinuno, mga pangunahin ng bayan, at gayon din sa lahat, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Ipagtatanggol natin ang ating mga kapatid, mga anak, at mga tahanan. Tingnan niyo po, praise God. Huwag kayong matakot. Huwag niyo pong ibigay ang inyong kahinaan sa kaaway, mga kapatid. Every time na may battle kayo, mga kapatid, please pray para sure kang manatili sa presensya ng ating Panginoon. Please pray, hallelujah, para tayo ay manatili sa paglilingkod sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi diyan sa 10, simula noon, hallelujah, nabalitaan mga kaaway na hindi lingid sa amin ang kanilang mga balak, kaya naniwalang binigo sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng muog. Simula noong kalahati ng aking mga tauhan ay gumagawa ng muog at ang kalahati ay nagbabantay. Hallelujah! Tingnan niyo po mga kapatid ang kailang ginagawa. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinuno at ang mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang puspusang tulong na magagawang muog. Hawak ang isang kamay na mga tagapapasan ang kanyang dala at sandata naman ng hawak sa kabilang kamay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tingnan yung illustration doon, mga kapatid. Once na sila ay nagpapatayo, praise God. Brother Julius, pasuyo po yung nandyan. Hallelujah, yung itak dyan. No? Praise God. At saka yung tatlo. Amen. Kung gaano sila nag-double time. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, bro. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, ang isang kamay nila para lang ay maitayo ang gawain ng ating Panginoon. Ginagawa nila ito para matapos ang gawain ng ating Diyos, mga kapatid. Ano ang pressure doon, mga kapatid? Yung bigat, yung pagod, kasi ang sabi, gabi at araw kaming gumagawa para matapos lang, mga kapatid. Dahil every time na sila'y gumagawa, may nagtitibag. Natapos isang layer, lumipat siya, tinibag na naman ang kaaway. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, ang isang kamay niya, mga kapatid, ay sandata para sa kaaway. Kaya mo ba gawin yun, mga kapatid? Habang naglilingkod ka sa Diyos, ay bumubuno ka sa kaaway, ay nakipaglaban ka sa kaaway. Habang tinatayo nilang iglesia ng Diyos, ang isang kamay, ang kailang isip, mga kapatid, ang isang mata nila ay nasa likod, mga kapatid, ang isa'y nagpa-file, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, yung pressure na yung ginagawa nila, mga kapatid, ay meron parang kabuluhan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan natin mag-double time. Kailangan natin, mga kapatid, gawin ang ipinautos ng ating Panginoon. Kung inuutosan tayo ng ating mga magulang, sundin din natin ang utos ng ating Diyos, mga kapatid. Pwede natin ipagsabay basta sa kalooban ng ating Panginoon. Whatever attacks of devil, ang isang kamay ay nakaamba sa kaaway. I can do all things through Christ who gives strength in me. Magagawa natin kahit mag-double time pa tayo. Hallelujah. Kaya ang sabi dyan, mga kapatid, hallelujah, ang pinakamalaga doon, dala-dala nila ang trompeta. Dahil ang sabi, mga kapatid, mga isang kanang kamay ay gumagawa doon sa templo ng Diyos at ay isa'y nakipaglaban. Kaya niyo yun? Hallelujah. Habang binibuild mo yung faith mo, mga kapatid, ninanakaw ng kaaway, winawasak ng kaaway. Ikaw naman, mga kapatid, binubuno mo, mga kapatid. File ka naman, buno, file ka na naman.
naman, sino ang magsasawa doon mga kapatid? Alalahanin po natin may kasama tayo mga kapatid. Alalahanin po natin mga kapatid, may Diyos tayong pinaglingkuran na kahit pagod ka na, kahit lampa na lampa ka na, I can do all things through Christ who give it strengthen me. Magagawa mo talaga sa tulong at biyaya ng ating Diyos. Kaya huwag tayong patamad-tamad sa gawain ng ating Panginoon. Gamitin natin ang ating buong kalakasan sa Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya ang sabi mga kapatid, sinabi ko sa mga Ginoo, mga pangulo, at sa lahat ng malaki ng aking gawain at malalayo ang ating pagitan. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo at ipaglaban natin ang ating pananaw. Ang sinabi mga kapatid, kasama natin Diyos. Kaya ang sabi, pag pinatulog lang, o diba, bungol kayo? Amen. Once natutulog na yun mga kapatid, ibig sabihin, nagtatagumpay na sila sa gawain ng ating Panginoon. Ibig sabihin, binigyan na tayo dahil sa pray natin, sure na tayong magtatagumpay sa ating Panginoon. Palakpak sa ating Diyos mga kapatid. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Come on, let people shout. Shout! Come on! Say hallelujah! Magagawa natin kapatid, kahit pagod tayo, magagawa natin kung ang mga Israelite ay nagagawa nilang tinatayo ang building ng Diyos. May mga kamay ka't bibig para itayo mo ang iyong pananampalataya. Come on, church. Hallelujah. Hindi ko ma-imagine na habang ginagamit ang kanang kamay sa pagpapatayo ng iglesia ng Diyos, ang kaliwang kamay ay nakikipaglaban sa kaaway. Grabe ang kanilang commitment sa Panginoon. Maitayo lang ang kanilang pananampalataya. Maitayo lang ang kanilang ministry. Maitayo lang ang kanilang buhay sa Panginoon. Sometimes, napipressure na tayo sa ating buhay. Nawawala na tayo sa Panginoon. Church, hallelujah. Gamitin mo ang iyong kaliwang kamay. Kailan mo gawin yun? Hallelujah. Kailan mo gawin? Hallelujah, praise God. Na ang kabilang kamay mo ay pinagpatuloy mo ang iyong pananampalataya. At ang kabilang kamay mo ay nagigipaglaban ka sa kaaway. Lord, I got pressure, Lord. Yung exam namin, Lord. Yung bayarin ko, Lord. Yung sakit ko, Lord. Paano gumaling? Yung gastusin ko, Lord. Paano ko magagawa, Lord? Church, I know this church is very baby para sa panahon natin ngayon. We are now in 5 years. But the pressure that we experience, hindi pa 5 years, church. Every time na napipressure ka, naaakma yan sa panahon ng iyong pananampalataya. Hindi ibig sabihin na ikay lugmok sa iyong bayari. Hindi ibig sabihin na lugmok ka sa problema. Ay panahon na rin para lumayo sa Panginoon. Hindi madali yung pinagdaanan nila na himaya, mga kapatid. Pasan-pasan nila ang mga tools para sa pagpapatayo ng buo. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Kinukutya sila. Kinakantsawan sila sa kanilang pananampalataya. Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo na magagawa yan. Church,
want to encourage your faith. Kahit ipabuka sa iyo ng kaaway ang iyong ginawa, don't get pressure, but pray for your sure salvation. But pray for your sure your healing. But pray for sure your miracle. I will make defense. Gagawa ako ng paraan. Hindi ka lang makuha ni Satanas. Hindi lang babagsak ang iyong pamilya. Hindi babagsak ang iyong ministry. Hindi babagsak ang iyong buhay sa Panginoon. Church, kumusta ka ngayon? Marami ka bang ini-aim sa buhay na napipressure ka na? Marami bang mga iisipan mo na napipressure ka na? Huwag mong kalimutan ng Panginoon. He is our wisdom. He is our provider. Church, maging commitment tayo sa ating Panginoon. Like Israel. Hindi ko ma-imagine kung paano lang naitayo ang iglesia ng Panginoon habang sila'y inaaway, nagkaaway. Habang sila'y nakikipagbuno sa kaaway. Ang isang kamay ay inaayos sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang kamay ay inoper sa Panginoon. Halamamasya lang. Church, marahil, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Come on. Come on. Huwag kang ma-pressure. Gamitin mo ang iyong pananampalataya ngayon. Come on. Ito yung time na maging committed ka na sa Diyos. Na maging totoo ka na sa paglilingkod. Na kahit anong hirap, na kahit anong puno ng kaaway, aking paringita tayo, aking pananampalataya. Hindi tayo perfecto. May mga bagay talagang nakakalusot ang ating mga kahinaan, mga kapatid. May mga panahon talaga na hindi natin maiwasan. But I want to encourage you. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Come on. Mga bayarin mo, mga kapatid. Don't get pressure. Your self-interest, don't get pressure. Allow the presence of the Lord in your life. I-allowed mo ngayon ang Panginoon sa buhay mo. Buksan mo ang iyong puso, kapatid. Buksan mo ang iyong puso. Matagal ka nang inaantay lagi ng Diyos. Huwag mong madaliin ang mga bagay na hindi pa napapanahon. Huwag mong madaliin ang mga bagay na hindi pa kalooban ng Panginoon. Sa pagising pa lang sa umaga, mga kapatid, may mga pressure na tayong nakikita. Pero trabaho po ng Panginoon na isolve ang ating mga pressure. Maging relax ka at paniwala sa Diyos.
Gaya ni Nehemiah sa kabila ng pangungutya, sa kabila ng mga pagre-reject, andun ang kanyang tiwala sa Panginoon. Ipagpapatagumpayin kami ng aming Panginoon. At kahit kailan hindi kayo manginginabang. Come on. Say hallelujah, 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 hallelujah. Church, I feel pressure in your faith. Gusto mo nang matapos. Baka meron na dito na gustong tapusin ang buhay. Napagod sa kakakaisip. Napagod na sa kakipaglaban. Napagod na sa kakaunawa. Napagod na sa kakalaka. Napagod na kung kailan gagaling. Napagod na kung kailan magkakaroon. Come on. Submit you to the Lord. Open your heart. Buksan mo ngayon ang iyong mga puso. Buksan mo ngayon ang iyong puso sa Panginoon. Yang bigat ng nararamdaman mo, yang pressure nararamdaman mo, pagagaanin ng Diyos yan. Kung may mga pera mang nadispalto, kung may mga finances mang nawala, hayaan mo na. Pinadaan sa iyo lang ng Panginoon yan para matuto kang manatili sa Diyos. Kung may mga karamdaman bang hindi pa napagaling, don't be disappointed. But be worship to God. Because your worship is okay to be contented. Oh, hallelujah, hallelujah. Still, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Come on, speak to the Lord. Come on. Yung bigat ng puso mo ngayon, ipabasag mo yan sa Panginoon. Yung bigat na yung kaisipan, ipabasag mo yan sa Panginoon. Magpasuri ka sa Panginoon. Lord, suriin mo ako, Panginoon. Baka mali na ang aking mga ginagawa. Baka mali na ang aking mga iniisip. Oh! Sige! Magpasuri ka! Hallelujah! Sige! Habang sumisigaw ka, lumalaban ka ngayon sa iyong pananampalataya. Build your temple by shouting! Hallelujah! Siarata takala babagadaya.
Ayalata siya rada syokara. Alababa ya rada ya rada rada. Suri. Ang iyong kalooban, yes! Hallelujah! Oh! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Itataas! Oh! Come on, church! Ang pagtaas na iyong kamay ay hudyat ng tagumpay! Hallelujah! 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 Oh! Yes! Sige! Sige! Isigaw mo yan, kapatid! Hallelujah! Ito na yung huling bigat na pwede mo dalhin na yung mga kabigatan. Ito na yung huling dala ng iyong kabigatan. Ito na yung huling pressure. Shout! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Kailangan mo ilabas yan. Kailangan mo bitawan yan. Kailangan mong isigaw yan. Nagpapabigat yan sa iyong kalooban. Pinipressure ka yan. Sige, buksan mo yung mga labi. Ipalakpak mo yung mga kamay. Magpuri ka. Say hallelujah! Woo! Hallelujah! That's it. Speak. Sige. Work out your own salvation. Sige, mag-revival ka. Gumawa ka ng revival na nagmumula sa Panginoon. Buksan mo yung mga labi. Ibigay mo ang iyong lakas. Shout hallelujah. Come on, binibigay ng Diyos. Pinagtagumpayan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. That's it, that's it. Hallelujah. That's it. Come on. Continue to worship God. Open your mouth and say hallelujah, hallelujah. May mga pressure na binibitawan ngayon. May mga pressure, hallelujah, na natatanggal ngayon, mga kapatid, hallelujah. Pray, 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 pray! Woo! That's it.
That's it. Wow. Wow. I feel, Lord God Jesus. I feel your presence. Hanggang arasya karahaya ragat. Hanggang sa karahaya rata sakahaya. Hanggang sa karahaya latasya radadadadad. That's it. That's it. Speak. 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 That's it. That's it. Come on. Let your mouth speak. Let your tongue speak. Come on. There's pressure release right now. Nakakalimutan natin ang ating Panginoon pagdating sa pressure, mga kapatid. Nakakalimutan natin na may Diyos tayo, mga kapatid. Hallelujah. Come on, come on, come on. Come on. Hallelujah! Hallelujah! That's it, that's it, that's it, that's it. Pray. 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 Kung noon tayo ay nagkulang, marami tayo mga shortcomings sa ating Panginoon. Dahil sa pressure na yan, mga kapatid. Relax. Papasukin mo muna yung wisdom ng Lord sa isip mo. Hindi mo matatapos ang pressure hanggat walang Diyos sa puso. Huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-depressed. Huwag kang madismaya. Huwag kang magmamadali. In due time, God will give way what you pray right now. God will make away what you pray right now. He is God of provider. He is God of wisdom. Pray, pray, pray. In times of hardship, pray. In times of trouble, pray. In times of wickedness, pray. In time of loneliness, pray. In time from nothing, pray. Because prayer is our connection to the Lord. Prayer is our communication to the Lord. Prayer is our language to the Lord. That's why we need a pray. Because when you pray, God listens. When you pray, God sustains. When you pray, God will provide. When you pray, God will heal you. When you pray, God will make a way. When you pray, God will revive you. When you pray, God pour out the Holy Ghost. When you pray, God will baptize you. When you pray, God is with you. When you pray, God, hallelujah! That's the importance of prayer. To be connected. Woo! Pray to be humble. Pray to be protected. Pray to be victorious, church. That's why when Paul and Silas prayed in the mid of the night, they bind the hand
sa kanilang mga paa, sa kanilang mga kamay. May mga tali. Pinapalo sila ng kaaway. Pinasok sa selda. But they never pressure kung ano ang gagawin ng mga taga-selda. They follow what they want. Nung hinuli sila mga kapatid, nagpahuli din sila. Nung ginapos sila, nagpagapos din sila. Nung kinulong sila, ay nagpakulong din sila. But they never attempt. They got pressure. But they pray to God. In the middle, mga kapatid, sa kalagitnaan ng gabi. Taliman ang kanilang mga kamay. Taliman ang kanilang mga paa. They never blame God kung ano nangyari sa kanila. They never murmur to God kung bakit nangyari sa kanila. Because the Bible says, they are 2 or 3 gather in His name, He in the midst of us. When Paul and Silas start pray to the Lord, they start speaking tongues to the Lord. Hallelujah. The jail was shaking. Nayanig ang kulungan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa panalangin nila, dahil sa kailang pagpupuri sa Panginoon, hindi sila na-pressure kung sila ay nakulong o tinalian, but they pray. Use your wisdom from the Lord. Kapag tinalian ka na ng kaaway, kapag kinulong ka na ng kaaway, kapag pinako ka ng kaaway, gamitin mo ang wisdom ng Panginoon. Don't get pressure, but pray for your sure salvation. Salamat sa Panginoon na yung mga pressure ngayon, hallelujah, na nirelease ng ating Panginoon. May mga katanungan sa kanilang kaisipan na ngayon ay sagot sa kanilang mga kaisipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Halabamasaya at hayalatas sa kandayarag. Holabama mashiya latas sa kandayalahaya. Handalata shakandayala bagadaya latasa kandayala gadala bagada hondalaba mashiala karahaya lala halababa yata shiarada gadaya lala. I command your spirit to worship the Lord. I command right now in the name of Jesus. Shout, 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 shout. Hallelujah. That's it, that's it, that's it. We believe you, Lord God, that I feel, Lord. I pray for the prophesying, God, the spirit of prophesying, diversion of tongues, speaking in tongues, God, Jesus. I pray the gift of faith, healing, Panginoon God, Jesus. I pray the gift of the Holy Ghost, Lord God. Receive the power. Receive the gift of the Holy Ghost. Come on. Oh! That's it. Hallelujah. Spirit of the Lord, Jesus, speak to us, Jesus. Speak to us, Jesus. Speak to us, Jesus. Speak to us, Jesus. Spirit, in the name of the Lord, God, Jesus, speak to us, God, Jesus. Speak to us, God. Speak to us. Speak, speak, speak.
Come on, speak in tongues. Receive the power of the Holy Ghost. There's the Holy Ghost that want to explode this place, church. Hallelujah. Buksan mo yung mga labi at ikay magsasalita ng iba't ibang wika. Sabihin mo, hallelujah, 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 hallelujah. Kailangan natin ang revival dahil nagpapatayo tayo ng iglesia. Kailangan natin ang tagumpay. Kailangan natin ang speak in tongues. Kailangan natin revival! Woo! Jesus, 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 Jesus. God, may maisisilang na espiritual sa lugar. May ipapasok sa kingdom ng ating Panginoon. May sisilang! Woo! Jesus. This is our worship, God. This is our worship, God. Halal. Oh, Jesus. Heavenly Father, we thank you, God, for this moment that I feel the power of the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the revival. Thank you, God, for the restoration, understanding, God. Thank you, Lord. God, salamat, God, Jesus. Palayain mo, God, ang mga napipressure. Palayain mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa tuwing sila ay dumanas ng pressure. Jesus. God, we offer church, let us sing the goodness of God. Despite of our problem, despite of our circumstances and shortcoming to God, the goodness, surely the goodness of God still remain us. Shall follow, shall take over, shall overtake, shall drive. Thank you, God. The goodness of God. I love you, Lord. Jesus, feel the presence of God. For your mercy never fails me. There's healing in this song, church. All my days Come on. I've been held
there's healing in these songs. moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Diba? Ba? In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of your All my life you have been faithful. all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. But my Lord lay down. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Praise God. Hallelujah. Let us pray. Lord, as we end of service, this is the last Sunday of June, Panginoon God. Salamat po sa tagumpay, sa mga pressure naming naranasan in the last 2 weeks in this month, God Jesus. We pray na sa pagtapos po ng buwan ng June, Panginoon God, nawa, Panginoong God, ay yung pressure na pagpapalang aming maranasan, Panginoong God. At matutunawa kami palaging mapanalanginin sa iyo, Panginoon Ama. Salamat sa lahat ng ginamit mo, God, sa Sunday School, sa song leader, the backups, and the multimedia, and the worship team, Panginoong God, the home mission, Panginoong God. Salamat, Panginoong God, sa lahat ng mga leaders, mentals, Panginoong God. Salamat sa unity, Panginoong God. Lord, we pray na lagi niyo pong pagpalain, hallelujah, ang mga taong ginamit mo, God, to sustain our needs, this church, God. Salamat, God. Pagpalain mo sila, Panginoong God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa aming pinapatayong iglesia para sa iyo, Panginoong God. Patuloy po naming nilalapit sa iyo ang finances, God. Patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoong God, ang kalakasan, kalusugan ng mga katatayan, mga kananayan, mga young people na gumagawa, Lord God. Naulanan man kami, Panginoong God, naiinitan, Panginoong God. Nawa, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ay lulukob sa aming katawan upang sanggain anumang karamdaman, Panginoong God. Sa pangalan mo, Panginoong Isus. Patuloy namin pinagpipray, Panginoong God, si Nanay Delia,
sa kanyang karamdaman, Panginoong God. Anumang bukol, anuman, O Lord God, ang karamdaman mula sa kanyang lalamunan, Panginoong God. Hallelujah, Panginoon. Lusawin mo ito, Panginoong God, sa iyong kapangyarihang pangalan in the name of Jesus. Lahat po, Diyos, Panginoong God, hallelujah. Hallelujah, ikaw po ang manguna. Hipuin mo ito, Panginoong God. Ipulbusin mo ito, Panginoong God, hallelujah. At ikaw po ang mahayag sa aming panalangin, Panginoong God. Maraming salamat, Lord, sa mga pamilya na narito. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoong God. Lord, palaguin niyo po ang aking ministry, ang iyong pinagkatiwala sa akin, Panginoong God Jesus. Turuan niyo ako lagi mapagkumbaba, mapagpasakop, at karunungan nagmumula sa iyo, Panginoong God. Muli, O Diyos, anumang kakainin namin, Panginoong God, hallelujah. Bigyan mo ito ng bitamina, magbigay kalakasan, Panginoong God, sa anumang karamdaman, Panginoong God. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung wala ka, Panginoong God, hindi namin magagawa ang lahat ng bagay, Panginoong God. We pray and we thank you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pwede muna tayong makaupo, mga kapatid. Praise God.